piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw mga kapatid. Welcome sa araw-araw na pagpapala. Muli ay makakarinig tayo ng mga salita patungkol sa Panginoon. At tunay nga na ang katapatan niya ay patuloy na sumasama sa atin, kaya ibinubuhos niya sa araw-araw ang kanyang pagpapala. Lipo kayo at ating tunghayan. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 1, sabi niya, "What marvelous love the Father has extended to us. Just look at it. We were called children of God. That's who we really are. But that's also why the world doesn't recognize us or take us seriously, because it has no idea who He is or what He is up to." Ang sabi dito, what marvelous love the Father has extended to us. Tunay nga na napaka-marvelous ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Ano bang ibig sabihin ng marvelous? Tinignan ko lamang po ang meaning ng marvelous. At ang sabi doon, causing great wonder. So ang pag-ibig daw ng Ama na ibinigay sa atin ay it caused great wonder. It's an extraordinary. So ang tendency natin dahil it's so great na, wow, mapapawaw ka sa pag-ibig ng Panginoon na ipinaranas niya sa atin. Isa pang ibig sabihin ng marvelous ay extremely good. Extremely. Grabe yung term, ano? Extremely. Sobra. Grabe. Yun ang description ng marvelous. So, ibig sabihin, grabe ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Sa Tagalog, kamangha-mangha. Talagang mapapawaw ka na lang sa sobrang mangha sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Di ba? Napakasarap damhin ng pag-ibig ng Diyos na dakila. Kung tayo ay naghahanap ng pag-ibig na dakila at nabibigo tayo na makita ito sa mga tao, lumapit tayo sa Diyos. Ang Diyos hindi niya ipagdadamot ang dakilang pag-ibig na ito. Tinignan ko po ito sa ibang version, sa NIV version. Ang sabi doon, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God." Sabi doon, great love the Father has lavished. Lavish ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano ba ibig sabihin ng lavish? Ano? Sabi doon, to bestow something in generous or extravagant quantity. So yung dakilang pag-ibig, yung pag-ibig lang ng Diyos ay dakila na. Kamangha-mangha na yung pag-ibig ng Diyos. At nung ibinigay sa atin, sabi dito ay extravagant in quantity. So, grabe. Matindi ang lawak ng ibinigay ng Diyos. So, malawak na yung pag-ibig niya, kamangha-mangha na yung pag-ibig niya. Nung ibinuhos pa sa atin ay so generous. Kaya nga kahit naman po nung tayo, sabi ng Biblia, nung tayo ay makasalanan pa, ay inabot na niya tayo at pinadala na niya ang kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, ito ang inalay ng Diyos na pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ito ang dakilang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At dahil daw po dito na tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo pinili, hindi ko pinili. Walang pwedeng magmalaki na sinabing, ay, pinipili kong maging mahalin ng Diyos. Hindi yun eh. Hindi tayo ang pumili, kundi yung dakilang pag-ibig ng Diyos, yun ang umabot sa atin.
mula sa kinalalagyan natin. At hanggang ngayon, nung tayo man ay nasusuong sa kung anumang sitwasyon, yung dakilang pag-ibig ng Diyos na yun ang aabot pa rin sa atin, sa ating sitwasyon. At dahil po sa dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo yung mga naging anak ng Diyos. Naging anak niya tayo. So una, pwede natin siyang tawaging Abba Father. Alam niyo po ang pagkakasabi po ay ang Abba Father daw ay sinasabi ng isang bata na naglalambing sa kanyang ama. So, tayo po, pwede tayong lumapit sa kanyang trono ng biyaya at maglambing. Tay, Daddy, di ba? Imagine ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang Diyos na may gawa ng mga kamangha-manghang bagay na ito sa paligid natin ay tatay natin. At pwede tayong lumapit sa Kanya anytime na meron tayong problema. Hindi tayo mangingimi na, naku, hindi, lalapit ka. Pwede kang lumapit at humingi ng tulong sa Kanya at tayo ay Kanyang tutulungan. Amen? Bukod po, sabi po yan sa Romans chapter 8 verse 15. Sabi niya, "For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons by whom we cry, Abba, Father." So, pwede mo, Abba, Father. Ama, pwede tayong lumapit sa Kanya. Ama, lumalapit ako sa iyo. Sabi po ng Biblia, para maka-obtain tayo o maka-receive tayo ng grace and mercy, pwede tayong lumapit sa Kanya. Amen? At bukod po sa pwede natin siyang tawaging Abba Father dahil tayo Kanyang mga anak na, ay sabi rin po sa Romans 8:17, "And since we are His children, we are His heirs," tagapagmana. Kapatid, tagapagmana tayo ng may-ari ng langit at lupa, ng may likha ng lahat ng naririto sa mundong ito. Tagapagmana tayo. So kayang baguhin ang sitwasyon ng buhay natin, kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ng pamilya natin, ang lahat ng yan ay kayang baguhin ng Panginoon. Bakit? Dahil minahal niya tayo ng labis-labis. Dahil inibig tayo ng Diyos ng labis-labis. At dahil po dito, tayo ay mga joint heirs with Christ sa Kanyang kaluwalhatian. So, ibig sabihin, hindi lamang sa mga material na bagay na tayo ay joint heirs. Tayo din daw po ay joint heirs ng Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos, ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kaya kapatid, lapit lang tayo sa Kanya. Hayaan natin na sa mga panahon na kailangan natin ng yakap ng Panginoon, yayakapin niya tayo. Kung wala man tayong masulingan paminsan-minsan, walang taong available para tayo ay yakapin. Alam niyo, ang pagyakap ng Panginoon ay laging naghihintay na lumapit lang tayo para tayo ay Kanyang yakapin. Amen. So ano naman ang response natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ito? Siyempre, dapat may response tayo. Di ba? Bilang mga anak na lalapit sa Kanya at hihingi ng tulong sa Kanya, bilang mga anak na tagapagmana niya, ano naman ang magiging response natin? Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew 22:37-39. Sabi ni Jesus, Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind." So ganun naman daw natin. Ito naman ang response natin sa Diyos na nagmahal sa atin ng labis-labis, ng may dakilang pag-ibig sa atin. Mahalin daw natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip. Ang buong puso, buong kaluluwa, buong isip. So, ibig sabihin, ikaw sa buong pagkatao mo, ialay mo yan sa Panginoon.
dahil sa dakilang pag-ibig niya, yan naman ang magiging response natin sa Kanya. Bukod dun, sabi po verse 38, this is the first and greatest commandment. Verse 39, a second is equally important, love your neighbor as yourself. Yan din po ang response natin sa Panginoon. Sa Kanyang dakilang pag-ibig, mahalin din natin ang ating kapwa. Minsan may mga taong hindi madaling mahalin, pero humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Tutulungan niya tayo. Yung dakilang pag-ibig niya na yun, ibubuhos niya sa puso natin para kaya din nating mahalin ang ating kapwa. At sila man ay makaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan mo, sa pamagitan ko. Kaya ito, mag-respond na tayo. Mag-respond tayo by loving our Lord with all our soul, mind, and body. At ganun din, mahalin natin ang ating kapwa. Ngayon po kayo, manalangin tayo. Aming Ama, tunay ngang napakadakila mo, grabe ang pagmamahal mo sa amin. Inibig mo kami ng dakila, minahal mo kami ng dakila. Maraming salamat, Ama, sa kadakilaan ng pag-ibig mo. Kaya nga, tulungan mo rin kami na ang kadakilaan ng pag-ibig mo ay maipadami din namin sa mga taong naghahanap ng pag-ibig. At hayaan mo rin na maranasan nila ang biyaya at habag mo sa buhay nila. Maraming salamat po. Salamat po, Ama, na sa bawat tahanan ay yayabong ang kadakilaan ng pag-ibig mo. Sa lahat ng tahanang nanonood ngayon, dalangin ko po ang patuloy na pagyabong ng pag-ibig sa buong tahanan. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Muli po, bukas at sa mga susunod na araw, tumunghay po tayo sa araw-araw na pagpapala. God bless you.